piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos, talaga nga naman po na bumubuhos ang pagpapala mula sa ating mahal na Diyos araw-araw ng ating buhay. At salamat sa Kanya na ang programa pong ito ng araw-araw na pagpapala ay patuloy niyong ginagamit po sa lahat po ng nakikinig at bukas ang pusong tumanggap ng mga salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po munang tayo manalangin. Aming Ama sa Langit, sa araw na ito, salamat po Ama na ang tunay na layunin mo, Panginoon, ay makilala ka namin, O Diyos, at makilala ka rin namin na Ikaw nga ang Diyos na nagpapala sa amin ng lubos sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Kaya ngayong araw na ito, Panginoon, patuloy mo nga po kaming katagpuin. At banal na Espiritong aming mahal na patnubay, salamat po na kayo po ang gagabay sa inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. So lahat ng tao po sa buhay na ito, I'm sure ay meron tayong nalalaman. Okay? So, alam natin na tayo ay humihinga kung tayo ay buhay pa. Tama po ba? So, humihinga pa ho ba kayo? At alam din po natin na mayroong tayong pagnanais na makagawa ng dakilang bagay. Okay? So, hanggang saan ang nalalaman ng tao? O kung tayong tatanungin, ano ba ang naabot ng iyong kaalaman? At ano na ang mga nailagay mo sa iyong kaisipan na masasabi nating katalinuhan? Okay? So, sa panahon natin ngayon, we call our age as the age of AI, no? Age of artificial intelligence. So, gaano kahalaga ang karunungan ng tao at paano ito dapat gamitin? So, ito po yung sasagutin natin sa ating pong pag-aaral ngayon. At pinamagatan ko po itong Wisdom from Above. Sa mga talata po na binahagi sa akin ng Biblia, sa tulong ng Banal na Espiritu, ay sa mga taga-Korinto, Kabanatang 8, talatang 13, ang kanyang unang aklat ng Korinto. Tungkol naman sa mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam nating may kaalaman tayong lahat. So ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman, siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang sinumang umiibig sa Kanya. So ganito po ang tinuturo ng salita ng Diyos pang maunawaan natin kung ano po ang tunay na kaalaman at kung gaano ito kahalaga para sa atin. At meron ho ba tayo nito? Sabi po dito, tungkol sa mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan, alam nating may kaalaman tayong lahat. Okay? So, ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas nga daw. No? Minsan tao, pag marami niyang nalalaman at hindi niya nalalaman ng salita ng Diyos, ay ito maari ang mangyayari sa kanyang buhay. At maraming tao may relihiyon, pero walang salita ng Diyos sa puso, ay mapanganib din ang magkaroon sa kanila ng kaalaman. Dahil little knowledge, sabi nga daw po, is dangerous. Okay? So, itinuturo sa talatang ito, lahat ng mananampalataya ay may tunay na kaalaman. Okay? Kung paano gamitin at ano ang panganib, okay, sa maling paggamit nito. So, delikado rin pala pag di natin alam kung paano gamitin ang kaalaman. Okay? So, kahit nga po makikita po natin yung mga bata, even the special child, tignan po, may talento sila. Talaga may matinding mga skill sila or knowledge na makikita natin. Okay? So, kaya nga po, isang una dapat nating maunawaan. May babala po ito na matatagpuan po natin sa Exodus chapter 22 verse 20. Sabi dito, sino mang maghandog sa Diyos-Diyusan ay dapat patayin sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Okay? So, yun po yung babala na sinasabi dito. So, ang kaalaman na binibigay sa atin ng Diyos ay dapat gagamitin din natin sa nararapat. At sabi nga po sa unang talatang binasa natin, hindi ito dapat gamitin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan,
kundi ang kalaman na meron tayo ay dapat ginagamit lamang natin upang luwalhatiin ng Ama na siyang lumikha po sa atin. Okay? So, sabi nga po sa Hosea, Kabanatang 4, talatang 6, nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. Okay? At dahil kinalimutan nyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko na rin ang inyong mga anak. So, delikado ho pala, no? Kapag ang karunungan natin ay hindi natin ginagamit ng tama. Okay? So, sino ba at ano nga ba ang tunay na karunungan? Sa aklat po ng mga taga-Korinto, Kabanatang 1, talatang 24, ano ang tunay na karunungan? Sabi po dito, subalit si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ano po? Si Kristo ang kapangyarihan. He is the wisdom of God. At siya po yung wisdom na galing sa langit, na ipinadala sa atin dito. That's why I entitled this message, Wisdom from Above. Ibinigay sa atin ng ating Amang nasa langit dahil alam niya mapapahamak tayo kung yung sariling kaalaman lang natin ang ating pagbabatayan. Kailangan natin talagang karunungang galing sa Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa iyo ang karunungan ng Diyos kung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas. Kaya tayo mga mananampalataya, napakapalad po natin talagang ang karunungan natin po ay talagang nagdadala sa atin ng tagumpay, nagdadala po sa atin ng pag-angat, no? Paglago at pagbuti ng ating mga buhay. So, dahil alam mo kung kanino ka maghahandog o ilalaan ang iyong nalalaman. Sabi ko nga po kanina, dapat alam mo kung saan mo ngayong binigyan ka ng karunungan ng Diyos, dahil nasa iyo na si Kristo, dapat alam mo kung saan po natin gagamitin ang kaalaman na yan. Dahil maaari po natin yang gawin sa mabuti at maaari natin gamitin yan sa masama. So dapat po alam po natin na magpagabay tayo sa banal na Espiritu. Okay? So, ginagamit po natin, nagaganap po, no po, na ang karunungan ng Diyos ay nararanasan natin kung ginagamit natin ito upang sundin ang utos ng Diyos na siya ring pinagmulan nito upang luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. So, nagmumula sa Diyos ang lahat ng ating talento, lahat ng ating kaloob, lahat ng ating kasanayan, no, skill, talent, at gift, mga gift na galing po, no, sa ating Panginoon, at lahat yan ibinigay niya sa atin para magamit natin. Sa aklat po ng mga Hebreo, ito ang ginawa ni Jesus upang tayo ay magkaroon ng karunungan. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Sabi po dito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So at ito'y upang maibalik ang orihinal na pagkalikha sa atin ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Paano tayo nilikha ng Diyos? Nilikha niya tayo nung hindi pa pumapasok ang kasalanan dito sa libutan. Ang una niyang nilikhang mga tao ay may taglay talagang karunungan. Ngunit nasira itong karunungan na ito nung pumasok ang kasalanan. Kaya salamat na lang. Alam niyo po ba, hallelujah, napakalaki ng binayaran ng ating Panginoong Jesucristo upang ang karunungan ito ay mabalik sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. No po, He redeemed us, no po, and He bought it with a price. Napakahalagang dugo ni Jesucristo para bumalik sa atin yung karunungan na yon. At yan po ay nagsimula nung tayo po ay nanampalataya sa Diyos. Okay? Hallelujah! Kaya, mga taga-Roma chapter 16 verse 19, kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. So, yan po sinabi ko kanina. Kailangan po maging matalino tayo na dahil nasa atin ang karunungan ng Diyos, tutulungan niya tayo kahit mahalaga po talaga. Dahil sabi nga po sa Biblia, talagang mangmang tayo. At kailangan natin ang gabay ng Panginoon at napakabuti niya dahil binigay niya sa atin ang banal na Espiritu. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan. No? Palayain tayo sa ating kamangmangan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig
sa paggawa ng mabuti. So ito na po, pumapasok na po, tinuturo sa atin dito, nilinis niya tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, binigyan niya tayo ng karunungan upang maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Okay? So, kaya sabi nga po sa verse 2 ng ating binasa nung simula, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng mga dapat niyang malaman. So ano po yung sinasabi po dito? So naunawaan ko po, sabi po dito na dito dapat nagsisimula ang ating buhay. Okay? Sa pag-unawa na wala tayong nalalaman. At alam ng Diyos at kontrolado ng kanyang kaalaman ang lahat ng bagay. Talagang dapat talaga ibigay natin sa Panginoon. Sa Kanya natin ipagkatiwala at hingin natin yung karunungan kung paano po natin matutugunan ang lahat ng mga bagay na pangangailangan, kung paano po natin haharapin ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan, at paano tayong mamumuhay, taglay ang katalinuhan at lumalakad ng may kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. Okay? So because our God is an omniscient God, He knows everything. Alam niya po ang lahat ng bagay. Kaya siya po talaga ang nakakaalam. He is the Alpha and Omega, the beginning and the last. He is the same yesterday, today, and forever. Walang maililihim. Alam niya po ang patutunguhan ng ating mga buhay. So, kaya nga po, sa unang mga Korinto, ganito po ang pangangaral ni Pablo ng ating makapangyarihan, apostol na pinalakas ng banal na Espiritu. Ipinangaral ko nga ito, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtatalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Nang siya ay namatay, tayo ay nabuhay at nagkaroon na nga ng karunungan at na may katalinuhan or divine knowledge. Yan po yung natanggap natin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Tignan niyo po, kahangalan daw ito. Kaya itong Bible, itong pag-aaral ng salita ng Diyos, walang kabuluhan sa iba, kahangalan daw ito. Pero para sa atin, ito ang karunungan ng Diyos. At kung dito tayo nagtitiwala, alam po natin na ang Diyos ay kumikilos ng makapangyarihan sa ating mga buhay. So, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. So, never daw na makikilala mong Diyos using your own intellect, ang iyong knowledge. Okay? Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya. Yan po, ang nagkakaroon ng karunungan, yung mga nagpapasakop, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Kanya, sa pamamagitan ng magandang balita, nagpapasakop natin sa pamamagitan ng magandang balita na ipinapangaral na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Ngunit sa atin, karunungan na nagmumula po sa ating Panginoon. Okay? Ngunit sinong tunay na matalino? So, ang Diyos lamang at ang mga taong nagmamahal sa Kanya. Bakit? Ito pong sinabi sa huling talatang binasa natin kanina, ngunit kilala ng Diyos ang sinumang umiibig sa Kanya. So, hindi tungkol sa nalalaman natin ang buhay na ito, kundi kung gaano mo kamahal ang Diyos. So, tayo, sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo, if you love me, you will obey me. At ang mga sumusunod sa Panginoon, sa Kanyang mga pinag-uutos, ang talagang matalino at may katiyakan po sa buhay na ito. So, paano mo ngayon? Ipinapakita na mahal mo ang Diyos para magamit mo ang karunungang ibinigay niya sa iyo. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 1, so kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay nyo ang inyong sarili o ang inyong karunungan na ibinigay sa inyo ng Diyos bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Itong karapat-dapat na pagsamba mo sa Diyos. At kapag ginagawa po natin to, kung inalalaan natin ang kanyang buhay, ang ating buhay sa Kanya sa paglilingkod na may pananampalataya, nais ko pong paalala, dadaloy ang karunungan. Habang sumusunod po tayo sa Panginoon, nakikinig tayo sa banal na Espiritu, hindi natin siya pinipighati. Sabi nga, do not quench the Spirit. Makikita po natin, dadaloy ang karunungan ng Diyos sa ating mga buhay, ang karunungan sa pagwasak ng sumpa na bunga ng pagkakasala at dadaloy din ang kayamanan, buhay at kapayapaan
at ang buhay natin ay patungo sa buhay na walang hanggan. So, ganyan po kahalaga ang karunungan para sa atin. So, hindi mo kinakailangang alamin ang lahat ng mga bagay sa mundo. Ang mahalaga po, mahalin mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang pinag-uutos, at ikaw ay magkakaroon ng tunay na karunungan dahil ito po'y talagang pinagbayaran ng malaki ng Panginoong Jesucristo para maibalik po sa atin. At nasa iyo na yan, kapatid. Kung hindi pa man, kung wala pa sa iyo si Jesus, ito po yung pagkakataon, tanggapin niyo po siya. At nang sa gayon, ang karunungan ito ay mag-activate po sa inyong buhay. Susundan niyo lamang po ako sa maiksing panalangin kung ngayon niyo pa lang po narinig ang mensaheng ito. At sabihin po natin, dakilang Diyos, sa araw na ito, nauunawaan ko na si Jesucristo ang karunungan ng Diyos. At nauunawaan ko rin, Panginoon, na base sa kanyang salita, ako isang makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Kaya po ako'y nananampalataya na si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin ako sa aking mga kasalanan at magkaroon po ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita, maging ang iyong karunungan sa aking buhay. Mula ngayon, susundin kita at mamahalin kita, Panginoon, gaya po ng iyong sinabi. Kaya salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ng aking kaluluwa at ng aking buhay sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sinulat mo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Kung pinanalangin niyo po yan at sa lahat pa ng narito na humingi ng gabay ng Diyos, manalangin po tayo, lumaiksi na lamang, dakilang Ama. Salamat po sa araw na ito. Natunay nga, Panginoon, bumubuhos ang iyong karunungan sa lahat ng nakikinig. Kung kaya nga po, Panginoon, anumang mga bagay, Lord, ang kinakailangan isaayos, anumang bagay ang dapat bigyan ng solusyon, anumang bagay, Panginoon, kinakailangan naming makamit. Sa tulong ng iyong karunungan, Panginoon, magkakaroon kami at mangyayari, Lord, ang buhay namin ay tunay ngang may buhay na ganap at kasaya-saya. Salamat po sa kasagutan ng mga panalangin ng bawat isa, lalong-lalo na sa karunungan na gagabay sa kanila sa tulong ng biyaya ng banal na Espiritu. Ito po ay aking dinideklara sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus. Ito po ang aking dalangin. Tayo po ay magsabi ng Amen. God bless po sa inyong lahat and Shalom!